pong isang staff ng senador nagdadamo daw mga kababayan, di umano diyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon, eto na nga po yung sinasabi natin. Kapag ka na isa katuparan yung panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla about po sa ipinagbabawal na damo, talagang aabusuhin po yan ng iba. Biruin nyo Senado na po ito. Senado ng sambayan ng Pilipino. Pero may nagamit pa rin po ng ipinagbabawal na bato diyan sa loob ng Senado. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, lubog na ang Senado ngayon. Marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang sinasabi na dapat i-abolish na ang Senado. Pero dahil nga po sa mga ganitong klase na nakakasurpresang mga issue, talagang ang Senado ay pababa ng pababa ang tingin ng mga kababayan Pilipino po natin. Biruin nyo Senado na po yan pero may nagdadamo sa loob ng Senado. Ibig sabihin hindi natatakot sa mga bantay dyan. Diba at masyadong inaabuso yung pagiging staff ng isang senador. Diba? So ngayon mga kababayan ito, pakinggan po natin ito, nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Ito i-play na po natin. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Grabe no? Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Alam nyo, hindi na ako magtataka mga kababayan kung sa isang araw, diyan po sa Senado, di umano, meron ng papasok dyan na may dalang plastic. Tapos sinisingot yung plastic. Kasi biruin nyo mga kababayan, Senado na po ito. Alam naman po natin na pagka sinabing Senate of the Philippines, yan po ay nire-respeto at hindi po dapat gumagawa ng masama dyan sa loob. Pero ngayon, talagang nakakagulat po itong balitang ito dahil kahit sa loob pala ng Senado ay may gumagamit po ng ipinagbabawal na na damo. Biruin nyo si Robin Padilla ipinapanukala na gawing legal ang paggamit ng ipinagbabawal na damo. Samantalang merong komite naman dyan mga kababayan na tumutulig sa ganyang klase ng gawain. Yung komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So ngayon na nakakapagtaka dito, bakit nila hinahayaan na ang isang senador ay may stop nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na damo? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ito pa nga yung isa pang matinding issue Yung isang senador nag-celebrate ng birthday party habang yung kanya mga kababayan sa Bulacan ay lubog sa baha. Diba? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi na natin alam kung saan papunta ang Senado. Ang maayos-ayos lang dyan mga kababayan sa Senado, ang mga maayos na senador lang dyan, sina Senador Kiko Pangilinan, sina Tito Sen, Ping Lacson, Senator Risa Hontiveros, at yung iba pa mga kababayan na talagang makabayan. Pero kung titingnan nyo, ang Senado hindi na natin alam kung papunta kung saan. Dahil nga, eto tulad na lamang nitong isang isyong ito, nagpa-birthday party habang yung kanya mga kababayan sa Bulacan lubog sa baha. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Diba? Sa report ng Politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto numano ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-i-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Grabe no? Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng Politiko. Nabatid ng Bilyonaryo News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa so parang ang dating dito ang nagreklamo ay yung Chief of Staff ni Senator Robin Hood Padilla at sinabi na mayroong isang babae na gumagamit ng ipinagbabawal na damo diyan po sa isang CR sa Senado. Ngayon, nung hinahanap na yung ebidensya, wala na kasi nga na-flash na mga kababayan
sa CR. So ngayon kung titingnan nyo, ito yung mga senaryo na hindi mo talaga aakalain na mangyayari sa loob ng Senado. Kasi ang Senado, ang pagkakaalam ko, nire-respeto po yan eh. Ang pagkakaalam ko kapag ka sinabing Senate, talagang yan ay hindi pwedeng gawan ng mga masasamang bagay or ibig sabihin bawal gumawa ng masamang gawain diyan po sa loob ng Senado. Kaya lang naman kasi nagmumukhang katawa-tawa ngayon ang Senado ay dahil nga doon sa ipinapakita ng ibang mga senador, lalo na yung mga senador na pumapabor lagi sa interes ng mga Duterte. Pero kung iisipin po natin noong mga panahon mga kababayan na ang Senate President pa ay itong sina Juan Ponce Enrile, sina Tito Sen, talaga makikita nyo kung paano magtrabaho ng maayos ang Senado. Pero ngayon, nung si SP Chis Escudero na ang naging Senate President, hindi na po natin alam kung ano na ang tinatahak na landas ng Senado. May mga ganito pang klase ng isyo na nakakadagdag ng pagbagsak ng imahe ng Senado. Kaya asahan natin sa mga susunod na lalabas na survey patungkol po sa Senado, asahan nyo na yung matinding pagbagsak ng ratings ng Senado. Kasi nga, hindi na po nakakatuwa yung mga nakikita natin at mga nababalitaan natin diyan po sa Senado. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Aplasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Samantalang ng mga panahon ni na Tito Sen, wala naman tayo nababalitaan na ganyan, no? Na may nahuling babae na gumagamit ng ipinagbabawal na damo dyan po sa loob ng Senado. Alam nyo, kung tutusin, dapat bago kasi sila tumanggap, lalo na yung mga senador, dapat bago kayo tumanggap ng staff, dapat isa lang yun muna sa pagpapates. Kasi baka mamaya, yan pala ay lulong. Tapos wala kayong kaalam-alam na yung kasama nyong staff, lulong sa sa ganyang klase ng bisyo. Hindi po maganda yan. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na baka yung senador na may hawak sa staff niyang yan, baka gumagamit din ng ipinagbabawal na damo, kaya patay mali siya na lang siya dun sa ginagawa ng kanyang staff. Ngayon, ang tanong ng mamamayang Pilipino, sino yung senador na may hawak doon sa kanyang staff na gumagamit ng ipinagbabawal na damo? So, antabayanan natin yan mga kababayan at pihado naman na ilalabas din yan ng Politico website. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment ninyo? Hingil po dyan sa bagong issue na naman na talagang pumuputok dyan po sa loob ng Senado na kung saan may isa daw pong staff ng senador na gumagamit ng ipinagbabawal na damo. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan. Dito naman po sa nakita pa nating isa pang topic. Kasi matindi to. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan mga kababayan dito sa issue ng dagdag bawas sa budget na or sa 2025 budget mga kababayan, yung kasalukuyang budget. Kasi nga, ito po yung tinagurian daw na maanumalyang budget. So ngayon, pakinggan po ulit natin itong nakita nating balita naman dito sa Bilyonaryo News Channel na kung saan ito daw pong si Representative Puno ay sinisisi daw po ang Senado sa 2025 budget anomaly. So ngayon, saka natin i-play mga kababayan itong nakita naman nating pagdurog ni Senator Ping Lacson dito po kay Senator JB Ejercito. Kasi ang pinag-uusapan po dito yung PhilHealth po talaga eh. Hindi po talaga katanggap-tanggap yung mga tao na sinisi nung panahon na yan. Alam naman po natin kung sinong pinag-initan ng taong bayan noong mga panahon na yan. Ang una po nilang pinag-initan, yung House of Representative at si House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa mga kababayan ng Presidente. At yung Senado, alam naman po natin na tahimik lang sila habang binabakbakan ng taong bayan etong Kamara. So ngayon, pakinggan po natin etong balitang ito na nakita natin dito po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin. May counterpart si Senador Ping Lacson sa Kamara para magkaalaman. Full transparency rin ng budget process ang hirit ng isang kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sino nga ba ang nagdagdag at sino ang nagbawas?
Ito ang tanong ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa controversial na 2025 national budget. At dapat anya, may managot dito. Ang pahayag na ito ni Puno ay base sa naging pagbubunyag ni Senador Ping Lacson na nagkaroon nga ng insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Puno, sa House version, buong-buo pa ang pondo na inilaan para sa DepEd at PhilHealth. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina dun sa una nating live. Ayon po dito sa kongresistang ito, etong si Representative Puno, talagang nung nasa Kamara pa yung usapin ng budget mga kababayan, buo po yan hanggang makarating ng Senado. Kaso nga lang pagdating ng Senado, nagtataka po sila na bakit tinanggal yung subsidy sa PhilHealth at binawasan etong budget ng DepEd mga kababayan at biglang lumobo at lumaki yung budget ng DPWH. So yan po yung ipinagtataka nitong mga taga-Kamara. At nakaltasan ng budget ng DPWH. Ito raw ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Pero matapos ang Bicameral Conference Committee, lumabas sa final version na nabawasan ng pondo ng DepEd at PhilHealth at tumaas ng ilang porsyento ang pondo ng DPWH. Kita nyo, Hindi man niya pinangalanan, pero tila liderato ng Senado ang target ng mga pahayag ni Puno dahil si Senador Cheese Escudero rin ang Senate President noong 19th Congress. Naninindigan si Puno na hindi nila Hindi lang kasi madiretso ni Congressman Puno mga kababayan Gusto niya sabihin, hindi si Jesus Escudero may dahilan yan. Siya ang nagbawas diyan kasi siya yung Senate President ng 19th Congress hanggang 20th Congress. Hindi lang niya madiretsong ganun Na si Jesus Escudero yung tinutukoy niya na nagbawas nung pondo mga kababayan, nung subsidy ng PhilHealth at yung budget, 'di ba? Hindi niya lang yung budget ng DepEd. Hindi niya lang matukoy na ikaw Senate President Jesus Escudero. Ikaw ang nagtanggal ng subsidy ng PhilHealth at ikaw ang nagbawas ng ng budget ng DepEd at inilagay mo dito sa DPWH. Hindi lamang po niya masabi na ganoon, pero kung iisipin po natin, yun na rin po yung tinutukoy niya. umpisahan ang pagsusuri ng 2026 budget hanggat hindi raw nasasagot kung saan napunta ang pondo at kung sino ang nasa likod ng dagdag bawas dito. Ayon kay Puno, pagtulong kay PBBM ang ginagawa nilang pagbusisi sa budget, lalo na't nagbanta ang Pangulo na hindi niya ito pipirmahan kung hindi ito naka-align sa prioridad ng kanyang administrasyon. Sa turnover ng 2026 National Expenditures Program ng Budget Department kanina sa Kamara, nangako si House Speaker Martin Romualdez na magiging bukas na sa publiko at sa media ang pagbusisi nila sa budget. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. Sa presentasyon ng budget kanina, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na nakaangkla ang panukalang 6.79 trillion peso budget sa pangako ng Marcos Jr. Administration na Agenda for Prosperity. Pangunahing paglalaanan ng budget para sa 2026 ay ang mga social services, partikular ang nasa sektor ng edukasyon na may panukalang pondo na 928.5 billion pesos. Tsaka maganda na ngayon mga kababayan, hindi na po si Sara ang sekretary ng DepEd. At tiwala na tayo na magiging maganda na ngayon ang pag-usad mga kababayan ng Department of Education dahil nga hindi na si Sara yung sekretary ng DepEd at tiwala tayong hindi makukurap yung pera dyan po sa DepEd. Dahil alam naman po natin na ito pong si former Senator Angara, talagang tapat po yan sa kanyang tungkulin na iniata sa kanya ng taong bayan. So ngayon, tiwala tayo na hindi makukurap yung pera ng DepEd mga kababayan. Ano po, dahil nga, etong si former Senator Angara, tapat po yan. Karamihan sa mga departamento ay dinagdagan din ng budget para masagot ng pamahalaan ang mga agarang pangangailangan ng taong bayan. Sisiguraduhin po namin na bawat budget na ambag ng buwis at dulot ng pawis ng ating mga kababayan ay mauuwi sa kanilang kaginhawaan. Masusian niyang pinag-aralan ito ng Pangulo para ang buong bansa ay makinabang sa bawat pisong pondo ng pamahalaan. Sa Lunes, August 18, sisimulan na ang budget deliberation sa Kamara. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. May counter. Ayan mga kababayan ha. At least maliwanag na sa isipan po nating lahat na hindi po talaga ang Kamara
ang dahilan kung bakit na nawalan ng subsidy, ito pong PhilHealth. At hindi po talaga ang Kamara ang dahilan kung bakit nabawasan ang budget ng DepEd, mga kababayan. So ngayon, ayon po dito sa Kamara, yan po ay buo nung umalis, mga kababayan, sa Kamara yung budget, and then nung na-transmit na dito po sa Senado, biglang nagkaroon ng pagbabago at biglang nawalan ng subsidy ang PhilHealth at nabawasan ang budget ng DepEd at biglang lumaki ang budget ng DPWH. So ngayon, hindi madali na para sa ating unawain na ito pong nangyaring ito, mga kababayan, na sinasabing maanomalyang budget ngayong taon, talagang meron pong nag-hocus-pocus. At kahit hindi ko naman po sabihin sa inyo, kilala nyo na kung sino po yung nag-hocus-pocus na yon.